Ano ang masamang epekto sa bayan ng kasong plunder na inihain kay Senador Marcoleta? So yan ang ibabahagi ko sa inyo sa talakayan natin ngayon, mga kababayan, mga kaps. Bago yan, pakipindot ang like at share ng button ng ating video. At mag-subscribe ang mga bago lang dito or naligaw sa ating channel. Okay, salamat sa mga nakapindot ng like button at ganoon din sa mga nag-subscribe. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. So, ito na tayo ha. Bukas ay simula na ng regular working days ng isang linggo sa buhay natin. Siyempre, inaantabayanan ng taong bayan ang warrant of arrest kay Senator Marcoleta sa kasong plunder. Dahil nga, nakasalang na yon sa Sandigan Bayan. At gayon din mga kaps, mga kababayan, ay magsisimula na rin bukas ang formal na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. So ang paglilitis ay gaganapin sa Session Hall, diyan sa Senado, no, diyan sa lungsod ng Pasay na magsisimula sa alas 2 ng hapon. Kung wala ang pagbabago, okay? O ayan mga kaps, mga kababayan ha. Dalawang kaabang-abang na mga balita ang aantabayanan ng taong bayan bukas, no? At hindi lamang dito sa Pilipinas ang nakaantabay sa ganyang mga pangyayari, no? Kundi ang buong mundo at maging yung mga kababayan natin doon sa ibayong dagat, sa ibang bansa. Pero dito muna tayo mga kaps, mga guys, sa tema, no, ng ating programa. Yung tungkol sa warrant, no, sa kaso ni Marcoleta na plunder. Ang bigat na kaso ito, di ba? No? Walang bail ban. Okay, so alam nyo, mga kaps, mga kababayan, kapag natuloy ang pag-issue ng warrant, no, ng Sandigang Bayan kay Marcoleta, abay, ang ibig sabihin lang nito ay tama ang magiging akusasyon na plunder din, no? No, tama ang magiging akusasyon na plunder din ang kaso na magiging kasalanan ng mga politiko. Mga politiko na tumatanggap na ang donasyon mula sa mga pribadong individual o mga donors. Di ba? Kung in-apply kay Senator Marcoleta ito, abade, siyempre, damay-damay na nito lahat. Di ba? O yan, magtago na, no? Gumawa na kayo ng mga paraan na pag-aalibay yung mga nandyan na mga nakatanggap ng mga donors, no? Yung kahalintulad ng isyo na ipinukol ninyo kay Senator Marcoleta at nagkakaso ng plunder. Napakarami ninyo dyan! Hala kayo! So, at iyan, no? Pag natuloy yan kay Senator Marcoleta na yan, abay, matatala yan sa kasaysayan, no? On the record dito sa aklat ng korte dito sa ating bansa. Na yan ay pwede rin gamitin at gawing pamantayan sa mga katulad din na issue, no? Kaya din ang gagamitin diyan sa hinaharap. Ala kayo, di ba? Naglagay na lang kayo ng mga, kayo lang din ang lumikha ng mga bagay na kayo rin ang magkakaproblema. So malalagay ngayon sa panganib at delikadong sitwasyon ang maraming politiko sa ating bansa. Yan, mula sa lokal, no, na pamahalaan hanggang sa national na posisyon diyan sa gobyerno, abay, delikado dito. Delikado kayo. Bakit? Dahil halos karamihan ay may ganitong mga issue. Nako po, ayan na naman, nagsimula na naman ang problema ng ating gobyerno at ng mga politiko. Kasi sa totoo lang, mga kaps, mga kababayan, talamak na yung kalakarang tumanggap ng mga donasyon, no, mga gift, yung mga politiko. Oh, diyan sa opisina nila, di ba? At lalo na sa panahon ng kampanya. Oh, di ba? Yung Comelec nga, pinahintulot ito eh. Yung donasyon eh. Pero dito sa ombudsman eh, ginawang plunder. Nako po,
So kanya-kanya kayo ngayong pagalingan, no? Paghanap ng grounds, paghanap ng dahilan, paghanap din ng depensa sa mga bagay na yan. Ayan, ayan. So, tiyak, no? Diyan magsisimula yung maraming pag-iimbestiga. Dahil sigurado pagkatapos nitong halimbawang makulong at mahuli na, makulong na si Senator Marcoleta, abay maraming maglalabasang sumbong ngayon. Sumbong at mga ebidensya ng ganyang kalakaran, yung mga suhulan, pagtanggap ng gift, donasyon. Yan ngayon. At ang magiging resulta nito, abay, problema na naman ito ng gobyerno natin. At ang mangyari na naman, no, ay ganito na naman yung mangyari. So, gagawa na naman ng pagtatakipan, no, ng mga taong involved at makakasuhan ng plunder. Nako naman, malamang, no, at malamang ang direksyon, no, at ang tutumbukin ng mga investigasyon, aba patungo naman ito ang direksyon dyan sa pinaka-leader ng ating bansa. Aroy na naman, panibagong sakit sa ulo na naman ito, no, ng ating PBBM at ng mga alipores niya dyan. So magkakaroon naman ng mga usaping bulgaran, no, bulgaran ito sa lahat ng nanunungkulan sa gobyerno at maging sa mga politiko, na yan ay makikita na naman ng taong bayan. Matutuklasan na naman ng taong bayan yung korupsyon dyan sa bagay na yan. Di, ano, mangyari? Di wow na naman. Maalala natin, no, na ang ating Pangulo, si PBBM, ang nagsimula na gawin ang investigasyon dyan sa korupsyon ng flood control scam. Dahil nga sa binaha ang Pilipinas dulot ng mga nagdaang bagyo, aba nagpa-impress sa mga tao na mag-imbestiga kuno para siyempre para may pakitang aksyon siya o may ginawa siya doon sa mga nangyaring mga baha. Pero, kaya lang, sa bandang huli, no, sa bandang huli ng ginawang pag-investigasyon sa flood control, dahil sa nahawakan ito ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta at sinimula niya yung pag-iimbestiga, abay ang tinutumbok ng direksyon ng investigasyon, di umano, na ang pasimuno at mastermind, abay sa kanya nakaturo, sa kanya patungo ang direksyon ng investigasyon. Nako naman, di ba? O kahit pa nung napalitan na si Senator Marcoleta, pinalitan na ni Ping Lacson at nagkaroon pa ng ICI na investigasyon, nawala ang lahat ng iyon. Bakit? Ika nga nila, no? Sabi nila, abay, kahit anong gawin, ang direksyon ng investigasyon ay doon patungo sa kanya, sa ating PBBM. Naku talaga, ano ba yan? O, ayan ngayon. Plunder na naman ang gustong pa-imbestigahan. Di ba? At pasisimulan na nga kay Marcoleta. At kapag tuloy-tuloy na ma-convict si Marcoleta sa ganyang kaso, abay ang tiyak na magiging resulta nito ay lalabas na ang maraming maglalabasan na yung maraming pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso sa mga may katulad ding isyu. Di ba? At ang mahirap nito, sa bandang huli na naman ay, abay, baka ang mahirap nito, patungo na naman ang direksyon ng investigasyon sa kanila. Nako naman, kawawang mga nilalang kayo. Lalo nyo lang ginagalit ang taong bayan, ang mga Pilipino. Ayun nga, binulyawan at minura ng kapwa Pilipino ang mag-amo na namasyal yata doon sa Canada.
Pero hindi yung pamamasyal ang pinunta nila doon, ha. Sabi nga, abay nakipagpulong, nakipag-usap doon sa mga dayuhan na pwedeng mag-invest dito sa ating bansa. Siguro, matapos siguro ang mga ganong ano nila, schedule nila, baka nagliwaliw o nagpumasyal-pasyal. Abay nakita sila ng taong bayan doon, mga kapwa Pilipino. So ayan, no? Viral ngayon, laganap sa social media yung ginawang pagmumura, pag-alipusta sa kanila. Ang nakakatawag pansin sa akin doon, yung sinabi ni Auntie Claire, na siyempre minura sila, BBM down, magnanakaw, ano pa yan mga sinasabi. Ang ginawa niya ng matinding reaksyon doon, yung sinabihan siyang, pangit, pangit. Doon daw ay nasabi niya na nagsisinungaling sila. Diba? Ibig sabihin noon ay, ang ganda-ganda niya. In fairness, maganda naman talaga si Madam Claire, di ba? Siyempre, pag nakaharap sa TV, sa harap ng mga media, yung ganda ng damit. Hindi, ang ganda rin siyempre ng makeup. Di ba? Mga lipstick, siyempre, pagandahin talaga ang mukha. Pero baka sa kasong iyon, kung makita ko sa video kasi, no, yung paglalakad, parang walang makeup, no? Parang matanda ang tingin sa kanya. Kaya nasabihan siya ng pangit, pangit. Di ba? Ibig sabihin, pag may makeup lang ba maganda? Abay, gano'n naman talaga yung mga babae, di ba? Nakakadaya, di ba? Pag maganda yung pagka-makeup, ang ganda. Pero pag nawala yung makeup, pag-ilamos, nakalimutan lumabas ng bahay walang makeup, abay, makita natin kung ano talaga yung tunay na ganda nila at anyo nila. Diba? So dito, doon sa sinabi niyang nagsisinungaling sila, abay, doon lang pala sila. Ibig sabihin ni Madam Claire doon lang nagsinungaling yung mga Pilipino sa sinabing pangit siya kasi maganda siya. Pero the rest na mga sinabi na magnanakaw, ano ba yun? Ano pang mga sinabi doon? Basta marami pang mga pagmumura na sinabi doon. Totoo yung mga yun. Kasi yung dininay niya lang doon, no, yung talagang sinalag niya lang doon na hindi totoo, yung sinabihan siyang pangit siya. Kawawa naman talaga. So ayan ngayon, sinabihan pa niya na hindi daw ganun dapat ang ugali ng mga Pilipino. Ugali din kasi nakita ng mga Pilipino doon sa ibang bansa. Ugali mo rin. Di ba? Okay, huwag mo sabihin na hindi dapat ganun ang ugali ng mga Pilipino kung Pilipino sila, di ba? Hindi yun. Kasi may ugali ka rin na hindi nila nagustuhan, hindi maganda. So, kumbaga, sa Ilonggo pa, maos-maos lang daya. Diba? Ganti-ganti lang. Panapanahon lang yan. Okay, so, mga Kaps, mga kababayan, yan muna ang aking ibahagi sa inyo, no? So, alam kong gets nyo na ang punto ng lahat ng mga sinasabi ko. At iyan ay aking mga opinion at reaction lang batay sa ating napapanood, naririnig, nakikita. Batay din sa mga pangyayari at kaganapan ng ating bansa. Okay, maraming salamat po. Muli, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe ng ating channel Nobs Vlog. Nagsasabi sa inyong mag-ingat po tayong lahat. Babu!